So, sa episode natin ito mga bok, ang code naman ng I love you yan, sobrang init. So, nandito lang nakasulat mga bok, puntahan ko lang. Yan, tignan nyo muna yung mga marka dito mga bok. So, ngayon hindi na masyadong nakikita dahil nagtanggalan na yung mga lumot. So, ito, may linya to dito, tapos yan parang letter M, tapos letter O. So, lagi nyong tandaan yung mga pagkakasulat na ganito mga bok dahil yan dalawang C yan na pinagtagpo lang para maging letter O kung titignan. At dito naman, kita naman siguro. A, tapos N, tapos ito parang V na nakabaliktad. Ayan yung linya niya. Tapos tignan nyo yung pagkasulat ng letter O mga bok. Ayan. Lumagpas Yan, dalawang C pa rin yan. Tapos dito lang, sa kanang bahagi, ito na yung code. Ayan. Yung I, yan may to dito, may linya sa baba. Tapos L, tapos O, tapos lumiit yung V ayan. Tapos E, malaking E pero nilitan ang pagkasulat. Y, tapos may to dito, may hole, ayan kasya yung daliri na papasok. Tapos O na naman, tapos U, puro may kanto. So tandaan nyo to mga bok itong mga sulat na to mag-iiba, lalo na pagka ibang litera din yung makakasama. So bantayan nyo yung mga twist dahil dito ako palagi na nababas sa mga twist na ginagawa ko. So ngayon, itong mga code na to mga bok, isasama ko na rin yung sa Atabay dahil halos kaparehas ng site na to ang site ng Atabay dahil yung decoding ko nun mga bok, 100% bagsak presyo yun mga bok. So una-unang dahilan kasi nun mga bok, yung mga code na binigay sa akin ng mga mentor ko, mga basic lang So sa mga nakapagsulat na ng mga code nito ng mga basic na meaning, huwag nyong burahin yun mga bok kasi magagamit natin yan later on. So itong mga panibagong code na ibibigay ko sa inyo, yung mga panibagong meaning nito, idagdag nyo na lang. So umpisahan natin dito mga bok. Yan, itong parang Y na to mga bok, sana mahalata lang to kasi nakakasilaw. Yan, ito baliktad na Y. Tatakpan ko lang to mga bok. Hindi na nga kita dito. Baliktad na Y to mga bok. Ayan ito yung linya. Tapos nandito yung parang, ito yung nagwaway sa kanya ito. Kung tatakpan ko yan, ayan, slope terrain. So sa back at dito sa right side na may bato na naka-mirror, na itong bato na to, yan, yung dalawang bato na yan nakaharap sa magkaibang direksyon. Naka-mirror. Katabi niya lang ito mga bok. Literal ito yung mirror. Ayan mga bok yan So yung M na yan, kung lalagyan natin ng salamin, ito yung makikita natin. Yan ang mirror image. Hindi na ito reflection kasi dalawa yung nakikita nating bagay. Yan. At dito naman, sa kasunod lang na marka, yung A, N, baliktad na V, tapos O. So yung A na yan, sunken deposit. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko na hindi pa familiar sa ganitong decoding, yung sunken deposit na yan mga bok, ito yung mga deposito na kalaunan naglalaho. Kasi ito yung sunken layer. Yan ang deposito natin, malaki. Yung sunken layer din nila, malaki din. Once na lumambo tong layer na to, dahil mapapasukan to ng tubig, dahil sa water trap na nilagay nila, kaya nag-exist yung mga marka na yan So ito, unti-unti yung bababa once na lumuwag na yung pagkakapit ng mga semento
Kasi kailangan nating tanggalin para lumabas ang chamber na yan. Once na lumuwag na yung pagkakapit ng mga semento na kumapit niya dito sa gilid, so ito, mapapasukan na ito ng tubig. At yon ang magkukos para magsasunk ito. Babaon na yan dito sa layer na to, paunti-unti hanggang sa mawala. So yan yung mga sunken layer. So ito naman, parehas lang ito doon sa kabila mga bukid, ay doon sa taas. So mula sa slope terrain, sa gitna, kasi nandun sa gitna nilagay ano, yung bato naka-mirror uli, sa baba naman nakalagay. Yung kasi katabi niya, pero wag nyong literal sa pagkaintindi mga bok na talagang katabi niya lang din. Basta katabi ng bato na yan yung isang naka-mirror. Ito naman hindi dugtong. So ibig sabihin nasa baba. Kasi mas mataas ang pagkasulat nito mga bok. Ayan. Yung isa nandito. Oh. So ibig sabihin ang mirror nito nasa baba. Kasi minarka ito na mas mababa. Yon pantay. So ibig sabihin isang slope lang sila. Same height yung slope na pinaglalagyan yan. So ito hindi pantay yung slope. Kaya itong isa mababa. So yan, itong dalawang bato na to nakaharap pa rin sa magkaibang direksyon. Pero hindi literal na ano sila mga bok, parang nakalihis. Ayan, sumobra ito. Kung titignan natin mas malaki yung C. So yan, yung isang bato natin nakaharap sa kanan. Ito naman, yung isang bato nakaharap sa kaliwa. So parehas lang din yun mga bok. So yan, pansinin nyo, mahaba, medyo humaba din ito. So ibig sabihin, isa sa dalawang bato na yan mahaba. At dito naman, isa sa dalawang bato na to, mahaba din. Kaya nilagpasan yan. No? Hindi lang pas ito. At hindi sila talagang magkatapat, nakalihis din sila. So dito naman tayo sa kasunod mga bok, grabing init na. Tumutulo na pawis ko. So yan naman, yung letter I na yan, ayan. So hindi ito sulat ng mga Pilipino mga boka, code ito ni Kappa, lahat. So lahat ng makikita nyo mga alphanumeric, inaplayan nila ng ano yan mga bok, method ni Kappa. Kaya bantayan nyo yung mga code na yan dahil mapapasubo talaga kayo niyan. Lahat ng alphanumeric mga bok, prepared yan. So yan, tignan nyo yung pagkasulat, hindi maganda ano. So karamihan sa atin, iniisip na pagka nakakita tayo mga litra na familiar tayo, sasabihin natin na itong mga litra na to gawa-gawa lang sa mga taong nakatira dito ano. So ito yung mga ginagawa ng Hapon. Ang linlangin tayo. Kasi karamihan sa atin naghahanap ng mga marka na parang typewriter ang pagkasulat ano. Tapos yung mga linya na parang gabraso at laki. Tandaan nyo mga bok, itong site na to, ang papangit ng pagkamarka. Halos magkakasya lang yung tip ng daliri sa mga ginawa nilang marka dito mga bok. No, tapos yung site na to, tinadtad nila ng poison, pati na rin bomb traps. Paano na lang kaya mga bok kung nakakita kayong mga linya na ganito kalaki, napakalalim at malalaki? So mapag-usapan natin yan mamaya kung bakit ganon. So ito, mirrored pa rin yan mga bok. Pero meron naman talaga ito sa ano, may kanji naman ito. Pero hindi nila yan ginamit dito bilang kanji. Ginamit yan bilang palatandaan ng, ayan mga bok, takpan ko lang tong isa. Anong makikita nyo? Wala. Dahil talagang mahirap tignan ano. So itong yung makikita natin mga bok. Itong C na grabe ka likot yung kamay ko. Yang letter C na yan na may mga kanto. So ibig sabihin yan dalawang bato. Back to back yan mga bok kasi naka-mirror din ito. Kanji lang natin kung titignan yan pero bato yan na yung mga palatandaan nilang pinagtatapyas-tapyas, pinutol-putol.
So naka-mirror yan mga bok. Ayan, kung lalagyan natin ng salamin yan, makakabuo din tayo ng isa pang C. So may dalawang bato na mataas at mababa. Itong dalawang bato na to, nakaharap sa magkaibang direksyon. At sa gitna, itong V, may pand. Yung pand na to, tunnel. Itong Y, L, at P, puro tunnel yan mga boka. Pero may mga major meaning yan na ginagampanan. So itong Y na to, ang pinaka major meaning nito, ito yung mga bahagi na lumundo, yung mga partially open shaft. Itong pand kasi na to, may tubig ito. So nilagay naman ito dahil may mga area na pag sobrang taas na ng init, wala ng tubig to. Kaya nilagay nila ito. Kaya ang makikita natin yung mga depression na lang sa lupa, So yun yung palatandaan natin. At itong tunnel na to, may direct access sa deposito. Ayan mga bok. Ay, asa na ba yun? Ito pala, sa dulo, ayan kasya talaga yung daliri. Papasok. Na kung saan matatagpuan natin to sa dalawang bato din na nakaharap sa magkaibang direksyon na mga cottage dyan. Mga naka-wall. May mga wall type na bato. So yun. Bantayan nyo ang mga twist mga bok. So yung dalawang bato natin na back to back mga bok, nakatunnel. Tapos itong dalawang bato na to, nakaharap sa magkaibang direksyon. So ibig sabihin, mula sa main shaft, pail ang layout nila. So ito yung layout ng main shaft nila. Mamaya makikita nyo ang kabuang layout, kung anong layout ang ginawa nila dito sa marka na yan. So yon, may dalawang bato na mga cutted. So back to back ito. Nakasaad naman doon, yung isa nasa side, yung isa nasa baba. Parang So nakalagay dito back to back na nakatunnel. Mataas at mababa na nakaharap sa magkaibang direksyon, at sa gitna ng dalawang bato na yan may pond. So dahil sa mahaba ang tag-init, yan ang makikita natin yung mga depression sa lupa na yung mga pinapaliguan ng kalabaw ba, yung mga sinasabi ng ibang ka-TH natin na nag-bar down. So yung mga nag-bar down na yon, sinadya nila yan mga bok na hindi takpan ng buo. Kasi palatandaan yan na yan yung tunnel na may direct access mismo sa deposito. So kuhan nyo na ba mga bok o naguguluhan kayo? So dadagdagan pa natin yan mga bok kung hindi pa kayo naguguluhan. May isa pang marka doon, pupuntahan ko lang. So pansin nyo ba to mga bok? Sinulat ko na May kulang pa to mga bok. Ito. Yung G na pag ganito. Yung parang yan. Hindi kita So ito C, tapos naka-C din ito maliit. Yan, C lang yan, ganyan. So mamaya malalaman nyo to kung anong meron. C ito mga boka, yan, pabilog talaga to. So ito yung mga assistant marker natin to. Nandun yung primary natin, yung I love you. So may hanapin tayong bato. So dito natin malalaman sa assistant marker kung saan yung bato na yon nakalagay. So pansin nyo ba to mga boka, meron dito sa baba, meron doon sa taas. May deposito. So ibig sabihin, doon sa taas, yan kanji ng up. May dalawang bato na taas at baba na mga cutted at putol ang dulo. Bantayan nyo ang twist mga bok kasi mag-iiba na naman ito. Doon sa taas, may isang batong patulis at may isang batong bilugin. Sa gitna nila, sa pagitan ng dalawang bato na to, may mga cutted rock din na putol pa rin ang dulo. Wall type itong bato na to mga bok sa pagitan nila. So yon ang na yan. Yang up na yan, hindi tayo mag-a-up kung saan man mas mataas na area yon. So ito mga bok, naka wall ito ayan.
parang naka-wall type. Pero hindi siya ganun kaganda ng pagka-wall nito mga bok. Ayan o. Talagang hindi pantay yung pagkaka-wall nito. So ito naman, dahil sa naka-wall type ito, ang gagawin natin, hindi tayo pupunta doon. Instead, tingnan natin dito sa kanan at doon sa kaliwa kung alin ang mas mataas. Kasi naka-wall type ito. So ibig sabihin, itong marka na to sa in front lang. Kaya tignan natin doon sa kanan. Kasi kung wala yung babanggaing wall pa dito sa kanan, magtutuloy-tuloy yan hanggang doon, hanggang sa bumangga ng isang wall itong direksyon na to. Kasi kasama sa in front niya yan. At dito ganun din sa kaliwa mga bok. Ganun din ang gagawin natin. Hanggat walang kababanggain na isa pang wall, itong wall na to, so magtutuloy-tuloy tayo doon sa taas. Na kung saan nandyan yan, manggayan mga bok. So parang matanda na rin yan, yung mangga na yan. So yun mga bok, yung hanapin nating mga bato, patulis, yung isa bilugin, na ang position nila nasa taas at nasa baba, na mga cutted. So may mga flat wall tapos putol pa yung dulo. At sa pagitan, sa pagitan ng dalawang bato na to, may isa pang bato na cutted din, na mga naka-wall type, na putol din ang dulo. So ang deposito natin nasa baba at nasa taas. Sa isa, tinutukoy nito dalawa. At may isa pa na dalawa din. Taas at baba ang deposito. 3 bato ang nandito na may deposito na nasa taas at nasa baba. Nagbuguluhan na ba kayo mga bok o hindi pa? Alam ko nalilito na kayo. Yang 7 na yan mga bok, ayan. Putol o flat ang dulo. Yan yung ibig sabihin yan. Kaya sa mga nakakapagsulat na ng mga meaning ng alpha code, idagdag nyo na lang ito mga bok. Dahil yung nakaraan, basic na decoding lang yon. So nakaraan, ang turo ng mga mentor ko ito, alive person. Kaya ang tinang decoding ko nito si Amaterasu o kaya yung Boda. Kasi yun yung mga person na hindi nagagalaw ni Kappa. So yun na yun mga bok. Dahil sa may G tayo dito, ikarga natin ito. Yang G na yan, at itong G na to, at yung G na paganyan, at yung G parang number 6, at yung G na ganito, na parang triangle ito mga bok, no? So mas malapa dito, ito halos patulis pero naka-curve ng konti, tapos parang nag-V ito dito, pero wala tong mga kanto. So ito naman, kung titignan natin, letter G din, parang ganito lang din mga bok, na hindi lang nagdugtong. Itong linya na to, hindi dumugtong dito, hindi gaya nito. So magkakaiba-iba yan mga bok. So ito, wall type rock na putol ang dulo. Ito naman, maaring putol ang dulo nito pero biloging bato. So parang ganito mga bok, pinutol to dito pero ito na, yung kanto na yan naka-curve. So kung mapapansin mo makikita mo yung bato, parang hindi sinadyang pinutol kasi naka-curve din yung niyan, yung mga kanto. So ito yung letter G na yan. O kaya naman, may mga bato dyan na kinat na parang letter C, pinagtabi-tabi, or yung bato mismo na kinat na pa letter C, na walang kanto. So ito yon. Either bato na bilogin, yan, naka-flat pa rin pero bilogin lang kung titignan. O kaya yung mga katedrak na wala ding kanto. So ito, normal lang na bato yan mga bok, na putol pa rin ang dulo. May flat side, parang ganito mga bok. Ayan, normal na bato. Kung titignan natin, ayan. Pero ito, naka-flat ito.
hindi lang ganun kaganda mga bokano. So bako-bako siya pero makinis yung pagkagawa, hindi yung talagang yung rough. So yan yung ibig sabihin niyan. Yang C tapos 7, eto mga bok, pag nakita nyo to, hanapin nyo yung bato na naka-letter C. Kinatings talaga to mga bok na itong pagkakat nito talagang flat. Literal ang talagang sinadya itong ikatis yung mga bato na yan na nagkakatabi-tabi. Tapos naka-letter C, talagang may wall yan. Yan yung nakasaad niyan. Naka-wall yung naka-letter C na bato. So either isang bato or magkakatabi-tabing bato kinat ng pa-letter C. Yan yung opening. So ito, code 6. Sa ano to mga bok, sa bagong trigrams, itong code 6 na to, saan ba to? Big Metal 315 ano? Sa lumang trigrams, water ito mga bok, sa west. Itong marka na to, nakailagay lang to, kung hindi man sa tabi ng sapa, so malapit lang sa sapa. Kasi ang target natin dito mga bok, Big Metal, na sa tabi ng tubig dahil sa nasa tubigan pala kasi sa lumang trigrams water, so nakalublob sa tubig yung mga deposito na to na may mga partially open na safe entrance. Kasi pag ida-direct nyo to, sasabihin ko na lang sayonara. Puno ito ng traps mga bok, kaya hanapin nyo yung mga partially open, either naka-wood. Yan, pag ganyan yung partially open na kasya yung palad, malalim yung pagkalinya. Tapos o kaya yung mga naka-fire mga bok, yan, pag ganyan, hanapin nyo yan. Yan yung mga opening, dito yung opening yan, sa gilid lang. Yan yung safe na daanan para dito. Ito, taniling ito, huwag nyong i-direct kasi puno ito ng traps kahit nasa tubigan yan. At ito naman, hindi nyo to makikita sa ibabaw ng lupa. Nasa ilalim na to mga bok. So ito, yung deposito natin, may lost trap. Yung shaft na ginawa nila. Kaya mag-ingat kayo sa markan na to pag pag nahukay nyo to, na nasa gitna ng pinaghukayan nyo. So itong mga marka na to mga bok, yan, puro surface marker maliban dito. Kasama ng G na yan, surface marker din yan. So yan mga bok, sana naintindihan nyo to no. Sana nabigyan ko kayo ng kaguluhan. 3 bato na may deposito na sa taas at sa baba. So ibig sabihin, malamang sa malamang, yan 3 bato na yan may laman. Tapos sa baba may laman pa din ano. So yan yung nakasaad ng code na yan mga bok. Yang letter G na yan na parang 2 letter C, isang malaki, isang maliit. So yan, parang mga curve lang yan. Cutted na bato pero naka-curve yung kanto. Yan, pag ganyan, walang ganito. Talagang naka-curve. So yan naman, ibig sabihin yan, putol yung dulo. Talagang flat wall. Kahit hindi ganun ka-flat mga bok, basta ganito, na makinis yung pagkakagawa. Putol yung dulo. So yan, sa kahabaan ng bato, yan, ito yung pinutol yung dulo. So yan. Ganon din yun, halos. Ito, kakaiba ito. Dahil ang bato mismo, kinat ng pa letter C. Na flat wall pa rin, kasi yan yung nakasaad ng 7 na yan. Flat na cut. So ito, apply lang natin ang code 6 ng luma at bagong trigrams. So yung metal natin nasa water. Kaya pag nakakita kayo ng ganitong marka, hanapin nyo ang tubig kasi nandun yan sa ilalim. Sundan nyo ang mga kasunod na marka kasi once na may naglagay sila ng pointer na papunta doon sa isang lawa, yung parang swimming pool ba, doon nakapoint yung pointer, so sundan niyo yun kasi nandun yan nakalagay. So ito, buried marker na lang yan. Ingatan nyo yan dahil lost trap yan. Yan ang nakasaad
ng marka na yan. So yun, dahil sa nakasaad dito up, at ditong part na to, mas mababa to dito mga bok, kisa doon sa doon sa kabila, mas mataas yun. So yun ang pupuntahan natin mga bok, siguro nasa mga 60 meters yata mula dito mga bok sa kinatayuan ko. Mas mataas na area yon, doon tayo pupunta. Hindi tayo pupunta doon sa taas ng kung saan man to nakalagay itong bato na to. Siya nga pala mga bok, yung isasama ko lang yung lagra. Kasi parang ganito yung letter G na ginamit doon sa lagra. Doon sa sino ba sa inyo ang nakapanood na ng Atabay. So yung L na yon, tunnel, yung A, sunken deposit. Tapos yung rock na to, mga bilogin. Yung mga cut niya, lahat pabilog yung kanto. So bilogin na bato, yung R, tao, yung A, kapa. Tunnel, sunken deposit, rounded rock, kahit mga putol-putol yan, mga cutted yan, putol-putol pero rounded, tao at kapa. So ibig sabihin, may dalawang deposito yan, may dalawang bato din. Primary marker nila yan. Yung isang bato, parang pagong tignan. Pero yan, si kapa yan. Yan ang primary marker nila, parang pagong kung titignan. Pangalawang bato, may mukhang tao. So saan ba nakalagay yung mukhang tao? Mamaya pag-usapan natin doon. Kasi sobrang init na mga bok. Pupuntahan muna natin yan doon. So ayan, andito na tayo mga bok. Naandyan lang yung mangga, oh. Talagang sobrang laki. 2 tao na yayakap niyan. Nandun lang yung code natin doon mga bok. Sa unahan, sa baba. Kung may makita kayong bato dyan sa gitna ng screen natin, yun. So dito muna ako mga bok. Pag-usapan muna natin yung property by Mariano Viles. So yung property mga bok, yung letter P nun, shaft opening yun mga bok So dalawa ang tinutukoy niyan mga bok, either yung main shaft o kaya yung tunnel. Kaya napasama sa tunneling ang meaning ng letter P na yan. Pero shaft opening yan mga bok, either main shaft or tunnel ang tinutukoy niyan. Yung R, tao. Yung O naman, bilog yun. So ibabaw, may tao sa ibabaw. May nakatungtong yatang tao doon mga bok. Tapos yung P naman, so tunnel, yung E, pond, tapos yung R, tao pa rin, tapos yung T, sa baba, tapos yung Y, tunnel pa rin. Ang palatandaan ng tunnel na yan mga bok, nasa pond, kung tag-ulan. So yan yung mga pinapaliguan ng kalabaw mga bok, yung mga lumundo. Pero pag mahaba na ang init, wala na yung pond, ang palatandaan na lang yung mga partially open na mga depression dito sa lupa. Yan yun. Yung mga nakauka dito sa lupa na bilog, na parang lumundo, na sinasabi ng ibang ka-teach natin na nag-bar down. So hindi nag-bar down yan mga bok. Sinadya nila yan para alang-alang sa mga marka na nilagay nila. So yung mga lumundo na yan, dahil sa sobrang taas na ng init, wala na yung pan, yun ang hanapin natin. So yan mga bok, kita nyo naman napakalaking fire niyan mga bok. Nandito yung metal. Yung metal niyan, itong kamao ko mga bok, kulang pa. Sa sobrang laki ng fire na yan mga bok, yung metal ng liit. Talagang nasa gitna ng shaft yan nakalagay. Nakita nyo na ba mga bok yung mga bomba na mas malaki pa sa tao, mas matangkad pa sa tao? Nakakita na ba kayo nun mga bok? Yan yun ang nilagay nila. Na kayang patagin yung bundok na yan. Sa isang sabugan lang mga bok. Napakataas na bundok yan. So yan, hindi yan kahabaan ng bundok mga bok. Ang lapad pa lang ng bundok na yan. Yan.
Bali yung bundok na yan pahaba papunta doon. Ito kabuang lapad niya. Talagang sinadya nilang putulin itong bundok na to alang-alang sa pagpatag ng area na to. Kaya mahalaga na mahanap natin yung pond kahit medyo nakakatakot mag-tunnel ano. Pero yun naman, kung hindi naman basta-basta magtatunnel yung mga Hapon mga bok kung mahina yung lupa. Alam nila kung ano yung layer ng lupa ang matibay para sa tunneling. Kaya yan, hindi nakakatakot pag nasundan natin yung tunnel na yan. So ito, ginawa ng mga Hapon na malalaki yung marka. Dahil ang gusto ng mga Hapon, diyan kayo maghukay. Tandaan nyo mga bok, yung shaft na yan, napakalaking fire. Sa gitna, mas malaki pa sa deposito. Yung deposito nandito sa gilid, kasya pa yung kamao. Mahalagang mahanap natin yon. So balik tayo sa property by Mariano Villis. So yon, yung by, dalawang bato, na yung isa sa bato na yun may partially open shaft. So yun yung mga tunneling. Sa isang bato na yon. So yung isang bato, hindi ko pa alam kung ano nilagay. Balik tayo sa Mariano. So may dalawang bato dyan na tinapyas itong sa taas. Hindi lang sagad dito sa lupa. Na parang pagong. At yung isang bato parang may markang tao. So yung pagong na yan, si Kapa. Yung isang bato na yan, may markang tao. Sa markang tao, ang hanapin nyo naman yan, either literal na mukhang tao na nakaukit dyan sa taas ng bato, o kaya yung flag ng Hapon, yung 5 dot lang ang ginawa nila. Yan, tao yan, yung nasa gitna. Kasi si Amaterasu yan. O kaya naman, literal kanji ng person. Yan. Yan yung nasa nakamarka sa isang bato. O kaya naman letter H, malaking letter H na nakahiga. So yan yung mga palatandaan. So ngayon, wala akong clue kung ano ang nilagay nila doon. Kung tao ba, si Amaterasu, kanji ng person, o kaya yung letter H na nakahiga. Basta yun yung palatandaan. Yung isang bato dyan, parang pagong kung titignan, pero si Kapa yan. Yung pangalawang bato na primary marker nila, may nakaukit dyan na tao. So hindi ko alam kung anong klaseng tao ang inukit nila doon. So yung Villis naman, sa gitna may pond. Yung tunnel na may pond, nasa taas na bahagi dito sa kanan at dito ibaba sa bandang kaliwa naman. Yan yung letter Z. Dalawang pond ang hahanapin natin. Nakasaad sa by, dalawang bato. Magkasinlaki. At isa sa dalawang bato na yon, may depression yung lupa, may partially open yung mga lumundo. So yun yung tunnel ng bato na yon, yung isa. So yung pangalawa naman, iba naman ang ginamit nila doon. So doon naman natin ipapasok yan sa John 9:1934. So yun. So yun yung sa Mariano mga bok. Dalawang bato yon na tinapyas yung dulo. Yun yung mga palatandaan nila. Na kung titignan natin, yung isa bato parang pagong. Pero si Kapa yan. Yung isa bato may markang tao. Na may mga flat wall. May mga direct shaft. Na nakasunken deposit. Na nasa taas at nasa baba. Ng dalawang bato na nakaharap sa magkaibang direksyon. Na nasa kalagitnaan ng dalawang bato na magkaharap sa ibang direksyon. Bantayan nyo yung mga ginat-ganito ko mga bok. Sana makuha nyo. So ngayon, eto ng mga bok, medyo okay na. Hindi na ganun kainit. So tignan muna natin daw mga bok Dahil code ito ni Kapa. Ayan, titignan natin yung
isa pang code ni Kappa na ginamit nila. Ayan mga bok. Ito, yan, hole yan oh, kasya kamao ano. So target natin yan mga bok. Ito pa yung dalawa, ay tatlo. Yung isang hole na yan, ayan oh. Hindi masyadong kita. Yan, hole yan. May isang hole pa doon, ayan. At may isang malaking hole na nakatunnel naman ano, tunneling. Ayan, papasok na parang naka letter C, malaki. Kasya din yung kamao ko nito mga bok, ayan oh. So ito, code ni Kappa yan mga bok, nakahilira na 3 butas ano. Asa na ba yun? Ayan. Tapos ito yung isa. Yan, nakahilira talaga yan mga bok. 3, yan yung pang-4. Ay, ito pala. Yan. So ito, ibig sabihin yan, si Kappa ito. Ito yung puwitan. Yan yung mangkok na lagayan ng sabaw sa ulo ni Kappa. So nakasaad din dito, may 3 tayong deposito na nakatunnel. Yan. So sa yung isa hiwalay. 3 deposito dito itatunnel, yung isa hiwalay. So naandun yun mga bok. Yan, tunnel yan papunta dito ano. Dito. So ito yung nakasad. Ito naman yung isa. Itong bato naman na to ang matatamaan dun sa 140 degrees yata yun dun kay Pagong. Yan yung si Pagong, yung pangalawang bato na mataas. Ito yung bato na matatamaan. Talagang sobrang laki. So napaikutan ito. Nasa gitna kasi nakasaad doon V. So nasa gitna ito. Ayan o. Mga nakapaikot sa kanya mga bato. Yan. Ito. Tapos dyan may dig spot dito banda. Yung sinasaad niyang small. Kasi nambing siya doon. So dito naman sa kabilang side niya mga bok. Ito may letter P. Ayan. Hindi na masyadong, ay klaro pa pala. Buti naman. So ito naman mga bok, ayan box. Ginawang box yung letter P na to. Ito yung shaft. So ito yung mouth. Ito yung target natin. So ito naman mga bok, ayan o. Butit nakikita ngayon. Tapos ito, may isang guhit dito mga bok, ayan o. Tapos dito ito. So ibig sabihin dalawa. Ito naman, yan mga bok, inside. Yan, ito. Tapos pa ganyan. Yan, tapos may linya dito isa. So ibig sabihin yan, ang palatandaan nila, nasasaksakan ng flag kasi ginawa nila itong flag ano. May hole sa taas ng tuktok ng bato. Dalawa sila, puro naka inside track. Yan yung marka niyan. So nung nakaraan hindi ko to ma-identify kung ano to kasi hindi naman to binigay sa akin ng mga mentor ko. So yun, dalawa sila mga bokano na naka inside. Na may hole sa tuktok ng bato. So unang target natin ito. May hole. Talagang nasa tuktok ito ng bato. Tapos wala na, hindi na makita yung ibang marka dito mga bok. So itong linya na to burado na kasi ito pala. Yan oh. Napakalaking linya nito mga bok, ayan oh. Na may hole sa tuktok. Ayan. Ay, may hole sa tuktok. May flagpole sa tuktok pala. Ito. So ito yung nakasaad sa tuktok. So itong pangalawang bato, ayan, kung mapapansin nyo, may C dito na may hole. So ito naman ang hiragana to. Kung hindi ako nagkamali. Yan. Yan yung marka na yan mga bok. So yung isang target natin mga bok, nandito sa tuktok. Yung isa naman, nandito lang sa bandang gilid. So ito yun mga bok. Yan. Tingnan nyo yung bato mga bok. No? Ito yung tuktok, tinapyas dito, nandun yung target natin sa gilid. So ito naman yung nakasaad dito. Ayan mga bok. May C na may dot. Papasok yung dot niya. Hindi 12:00 kasi hindi na natin hanapin yan. Ibig sabihin,
na andito na sa kanya kasi yung letter C na yan, ayan, nakadugtong sa watcher. Kinatings ito mga bok naka V. Hmm. Mga maninilip ito, mabubuso ito mga bok, so papunta yan doon. Kasi walang linya na tumagos dito o kaya pag ganyan yung linya, kaya pupunta yan doon na nakatingin dyan. So ito yung unang sinasaad nito. Dalawa sila, so nandito na yung isa. Yung flag na yan, ne, ni, itchin ni. Yan yun. No? Dalawa sila naka-inside, naka-staff. So yung pangalawa mga bok nandun. Yang likurang bato, bahagi, nasa norte ano. So hindi ko na lang kukumpasan yan mga bok. Ayan. So yun, nandun yung butas sa tuktok niyan na mapaglagyan natin ng flag. So ngayon, puntahan natin yan doon. So hindi ba kayo naguguluhan doon sa property by Mariano Villis mga bok? Kaya ko sinama yan dito mga bok dahil halos kaparehas ng site na yon ang site dito. So parang kambal sila halos. So siguro ang tanging pagkakaiba lang, kung wala mang patag na area yon, parang ganito lang nakaslope. May mga maliliit na sloping. O kaya nakaganyan ano. So yun, pag-usapan muna natin yung IMO mga bok. So nakasaad doon, yung sa yung Y na baliktad, slope terrain. So yung slope nasa harap, sa likuran at sa kanan. So itong area na to mga bok, ayan, nakaslope yan pababa dito. At dito namang banda, pababa pa rin yan pag ganon. So lahat yan pababa, kahit dito pababa papunta doon. So ito yung nakasaad mga bok, naka-mirrored. So yung flat surface dito, ito yung surface na nakaslope. Ayun yung naka-mirrored niya mga bok. So target ni Phoenix din yung bato na yan mga bok, ayan, oh. Nakaslope din yung bato na yan. So yan, yung bato na yan, ang harapan nun itong flat surface na nandito, na nakaharap doon sa marka ng ano, may small metal. Yung bato na yan, yung sa likod yung isa. Nakaharap yung marka na yan doon sa yung kodyang na nakontent ko na may small metal. Doon yan nakaharap. So itong bato naman na to, nakaharap to sa east. So yan yung ibig sabihin ng IMO. So ito namang anao mga bok, sunken deposit. So yung dalawang bato na naka-mirror din na nasa taas at nasa baba. So yan yung primary marker nila na nakaharap naman sa magkaibang direksyon din ano. So ito yung primary marker nila mga bok. Pansin nyo ba metal ano? Bilogin na bato. Yan. Ito yung nakaslope dito. Na naka-mirror din yan mga bok. So yun naman si Kappa. So hindi sila parehas mga bok ano. Dahil ang nakasaad lang naman ng bato na yon ay nung marka na yon, yung anao, ang naka-mirror yung mga cut ng bato, hindi mismo yung bato. So yan naman, itong bato na to, ang slope naman niya nandito. Nakaharap naman yan sa west. So itong bato na nasa likod ko, kung saan naandyan si Phoenix, yan, nakaharap yan sa east. Yan ang naka-mirror mga bok. No? Yan, nakaharap din sa west. So yung isang bato naman na yon, katabi niya ano, na same ang sloping ng pagkakat ng side nila. Yan. Yan yung bato na yon. Ito naman ang isang bato na to. So kumbaga nilagyan nila to ng salamin, kaya nakikita natin yon, yung isang bagay. Ito yung original. So yung nakikita natin, reflection lang. Kasi may salamin nga, nakabase sila sa salamin. Kaya dalawang bagay ang nakikita natin ano. Yan ang mirror image. Ang naka-mirror naman yung cut din ng mga bato.
Ito ang naka-mirror, pati yung slope ng likuran ng bato na to. So nagets niyo na ba mga bok, o naguguluhan pa rin kayo? Mabash na naman tayo nito sa mga test na ginawa ko. So yun, yung back to back na rack mga bok, no, nakatunnel na nakaharap sa magka ibang direksyon. Tapos sa gitna ang pad. So yung pad na yon, yung mga partially open shaft. So pinalitan ko yung pangalan doon kasi nasasagwan ako sa binigay ng mga mentor ko, para niloloko yata nila ako. Tapos may dalawang bato na nakaharap sa magkaibang direksyon din na naka-wall type. No, mga cutted pa rin na bato. So ito yung back to back mga bok, ayan, oh. Yung bato na yan, yung primary target nila dahil malalaki ang pagkasulat noon. Yan. Na nasa mataas at pababa na nakatunnel, na nakaharap sa magkaibang direksyon sa pagitan ng pan. Nandyan, may pan yan mga bok. Katabi lang ng katabi lang ng bato na to. At dito sa may mangga na yan, sa pagitan din ng dalawang bato na to. Hindi yata nakikita mga bok, Yan. Yung bato na yan, sa pagitan ng bato na yan, nakikita nyo sa gitna ng screen natin, at yung puno ng mangga, sa gitna nila yung pan. Na kung saan napagitnaan din ng dalawang primary marker na to mga bok. Yan, napagitnaan din yan. Ito. So may dalawang bato nakaharap sa magkaibang direksyon na kung hindi naka wall type, mga cutted. So yan, nakakat yung mga bato na yan, dalawa sila. At doon naman sa kabila, sa baba lang ng mangga na yan, may flat nga bato niya na pinutol din, may putol-putol. So cutted rock din yan. So yun yung nasa I love you mga bako na. So yung deposito ng natin, dahil nga naka-sunken deposit itong bato na to na nasa slope ng terrain, na kung saan nasa kalagitnaan nilagay at yung isa nasa baba. Yan yung letter A, hindi ko pala nasabi kanina. So naka-sunken deposit. Ayan, naka-sunken deposit to mga bok. So yung L, ang tunnel ang layout ng tunnel dito mga bok. Yan. So ang forma ng tunnel dito, mula dito sa main shaft, bababa ka, tapos pa L papunta dito, dahil itong bato na to nakaupo mismo kung sa tapat. Sa tapat ba? Tama ba yun? Sa tapat ng main deposit nila. So ito yung palatandaan dito mga bok. Bababain ko lang. Ayan mga bok. No? Pansin nyo ba? Napakalaking fire mga bok, Yung deposito natin nandito sa kaliwang bahagi. So itong sa main shaft na to, yan, kung itutuloy-tuloy natin yan, madadaanan natin ang big size bomb. Talagang kahit yung bundok na yan, kayang patagin niya yan mga bok. Sa laki ng bomba, nanliit yung deposito natin, Yan, napakalaking fire. Sa gitna ng shaft. Kaya ang ginawa nila, ito yung shaft, vertical, tapos mag-drift tayo. Kasi itong bato na to, nakaupo kung saan man, banda yung deposito na nakalagay kasi nasa kaliwang bahagi yan. So ibig sabihin, yan, pag nakaharap ako sa ganito, yung deposito natin wala dito. Nandito lang yung main shaft. Nandito yung bomb traps. Pero kailangan nating magtunnel papunta doon. Sa tapat ng bato na yon. Yan yung nakasaad mga bok doon sa up na may hole dito sa taas at may hole sa baba. Dahil itong bato na to, may chamber din ito sa ilalim. Sa baba lang din yan, sa tapat lang din, sa pinakababa nandun ang main deposit. Kaya taas at baba. Yan yung nakasaad niyan mga bok. So nandito lang yung main shaft. Yung isa din naman, ganon din yun mga bok. Yung main shaft din yan, nasa harapan lang din. Pero kailangan nating itunnel din dun papunta dun. Kasi yan, sikapan, nakaupo din yan kung saan mismo yung deposito.
yung main deposit nila. So si Kappa, may laman din yan mga bok, na andyan din sa ilalim. Dito lang ako. Ayan, yung si Kappa na yan may laman din sa ilalim. So nasa kalagitnaan ako nakatungtong mga bok ng bato na to. Yan, yung lapad ng bato. Yan, nasa kalagitnaan ako nakatayo. So ayan, nakalihis mga bok ano. Ito yung sa anao. Parang anao yata yun mga bok no. Na yung bato na yon, yung isa maliit, yung isa mahaba kasi nakalihis sila. Ayan, nakalihis din. Nakaharap sa east, nakaharap sa west, ito naman nakaharap sa east. So yung isa naman naka-mirror naman din nito. So parehas sila ng slope. Tapos sa gitna lang nandyan yung pond. At sa pagitan din ng dalawang main shaft na to, sa baba nandun din yung isang pond. At isa sa pond na to ang may direct access sa dalawang deposito. So isa sa mga pond na yan nandito, isa lang ang na-access na deposito. So parang napakagandang pakinggan mga bok ano. So wag nyo tong mamani-maniin itong mga alpha code na to mga bok dahil mga prepared site yan. So punta tayo dito sa ano mga bok, sa sunod na mga code. So sana makita lang ito mga bok. So ito, nung nakaraan, itong mga marka lang na to ang nakikita ko. Itong letter D, tapos ito lang letter P. So nandito yung yes at nandito yung no. Nung nakaraan din hindi ko to masyadong nakikita din ito. Bantayan nyo yung letter N mga bok kasi may lagpas ito. Yung itong slope na to ginawa niya nandito lang sa kalagitnaan. So hindi ito sulat-sulat ng mga nakatira dito mga bok ano, dahil particularly code ito ni Kappa. Yan, binaliktad na Y. Dahil ibig sabihin nito, itong mga rock na to nakatunnel. No, may mga shaft opening. Dahil meron dito sa harapan kasi naka-wall ito. Pero meron ding shaft opening doon sa kabilang slope doon sa likod, meron din dito sa kanan. Ayan, ang shaft opening nito ang tinutukoy ng P na to, mga pan na kung saan nandito natin matatagpuan sa slope terrain sa likod at dito sa kanan. So yung opening nila, yan yung gates nila nasa taas at nasa baba. At nasa taas at baba pa din ang main shaft. Yan, bilog na yan mga bok. Sa kalagitnaan ng main shaft na to, natin matatagpuan itong pan na nasa taas at baba. Itong pan naman na to, yung isa nasa taas, yung isa nasa slope terrain. Kaya kailangan nating i-check doon sa likod kung alin yung nasa slope at i-check din natin dito sa bandang kanan ang slope area. Kasi itong nasa kanan, nasa kalagitnaan ng slope, itong pond na to. Main shaft, up and down. Sa kalagitnaan ng main shaft na to, natin matatagpuan itong pond na nasa terrain, nasa slope terrain, na taas at baba ang opening. Magulo mga bok. Isulat nyo na lang sa notebook. So sa taas, yan mga bok, metal. May metal tayo sa taas, ano? Yan, may metal sa taas. May metal din dito sa baba, malaki. Small, big. Naka-imbus ito. Ayan. Yun hole. Kasi kasama ang tunneling niyan. So ito particularly nandito sa loob ng bato. Yan. So itong mga bok, B-A-N Y. Ayan. Y is A-T-R-O. Lagi nyong bantayan mga bok yung mga twist dahil mag-iiba-iba yung mga meaning pag inulit ko. So ito naman mga bok, pansinin nyo yung letter B na yan. Ayan. No?
So, ito yung mirror track na nasa likuran bahagi na may deposito. Itong E na to, itong A na to, ayan, may naka-letter V. So, ibig sabihin, dalawang shaft. Dalawang chamber yan mga bok. Ayan o, kung itutuloy-tuloy natin to, yan. So, may nawalang isang chamber mga bok, ano. Tapos, yung isa din, nawala din. So, may dalawang triangle na hidden. So, ibig sabihin, itong A na to, dahil isang bato lang ang tinutukoy niya, itong dalawang deposito na to nandito sa isang bato. Na kung saan nakalagay ang elevation ng mga deposito na to, itong mga chamber na to nasa taas at nasa baba. At nasa gitna din. Kaya yung bato na yon mga bok, nakahati yung bato. Iba yung mukha sa ibang itsura dito sa kaliwa, iba naman itsura dito sa kanan. Kasi nakasad nito nasa kalagitnaan yung dalawang deposito. Kaya divided yon, nakahati din yung bato. Sa di kalayuan mga bok, parang may ano pala dito. Parang bani pala ito mga bok. Kung hindi ako nagkakamali, parang bani pala ito. Hindi pala. Up pala ito mga bok. Nasa taas. Ito nasa taas at baba na nasa taas din ang kinalalagyan ng bato na to. So sa di kalayuan, nandun yung tunnel natin, ang partially open shaft. At sa di kalayuan, may dalawang gates na nasa taas at nasa baba na naka-chamber yan mga bok. Ayan o. A pa rin, letter A ito, tapos naka V. Asa na ba yung tukog ko? Nawala. Nalaglag yung tukog ko mga bok. So wala na, hindi ko na mahanap. So ito parang naka V na naman. Ayan. So ibig sabihin, magkahiwalay itong chamber na to kasi nasa taas at baba ang opening ng dalawang chamber kasi naka V na naman itong letter A na to. Ayan. Naka V itong sa baba. So sa di kalayuan kasi bakante ito. Sa baba ng shaft opening, may chamber yan mga bok. Sa baba may ng shaft opening, doon sa taas may chamber. Ayan, sa taas may chamber. Sa baba ng shaft opening may chamber sa taas. Sa baba lang may person na nasa taas. So, ibig sabihin, hanapin na naman natin yung person. Kasi sa baba nun, nandun yung shaft opening. At yung person na yun, nasa taas. So, yan yung nakasaad niyan. So, mirrored na bato na nasa likuran, may dalawang chamber na hidden na nasa taas at baba na itong bato na to nakalagay sa taas. Sa mataas na bahagi pala kasi up yan. Sa di kalayuan, nandun ang partially open shaft natin na kung saan nakatunnel. Yan, tunnel yan. Sa di kalayuan lang ng tunnel natin na to, sa gates ng nasa taas at baba, may dalawang chamber na hidden. At sa di kalayuan lang, sa baba, ito. May shaft opening doon, tapos may chamber sa taas. Sa baba lang, may person sa taas. Sana naguluhan kayo mga bok. Ginugulo ko lang naman kayo talaga. So, ito naman mga bok. Ayan. May R pa pala dito mga bok. Yo. Ito malaking R. So, ito RB, parang II. So, itong person na to mga bok, na andun yun sa dalawang bato na magkatabi, maliit at malaki. So, parang look alike itong mga mga bok kasi yung pagkasulat ng B na to, halos parehas lang sila ng pagkasulat. Ayan o, na magkatabi. May person
So dalawang bato na magkatabi, nandun yung person na yon na back to back din. May mga flat wall. So wall to wall ito o kaya back to back. Sa di kalayuan naman, nandun yung pond sa kalagitnaan ng bato na cutted. Now, ENCG. May person yung dalawang bato na naka-back to back. Sa di kalayuan, ang pond sa pagitan ng dalawang bato na puro cutted, putol ang dulo, may mga cut, may mga flat surfaces o kaya mga flat side. So RBII bakante, ENC, ayan yung letter G. Tama ba yung ito pang yun nga. Yan yun mga bok. So napakahaba na ng oras natin. Isang oras na pala, mahigit. So yun, hanapin natin to mga bok. So mula dito sa pinagmarkahan, iti-check natin yung itong una nating tignan mga bok, yung slope ng terrain sa likod at dito sa bandang kanan. Kasi may mga pan doon na nasa taas at baba yung opening. At sa pagitan din ng dalawang main shaft. So andun yung isang main shaft, nandito rin. Pababa ito, pababa din yung likuran ng bato na yan. So yun, puntahan naman natin yung isang bato doon mga bok. So ito nga pala yung itsura ng bato na itong mga bok ano. Yung sa isang letter B, ayan o, parang naka-curve ano. Tapos ito naman, pinutol yung dulo. Yan, pansin nyo naman. Talagang putol yung dulo niyan. Ayan, parang naka-curve to mga bok ano. So si ano naman, yan, si Fuji Mountain, asa na ba yon? Yan, si Fuji Mountain naman, pahaba. So yan yung letter D na patulis. Putol din yan dulo dito. So nakalihis sila mga bok ano. So nandito yung isang bato na yan mga bok, ano, yung naka-mirror din. Kasi para sila ng slope ng ano, ito naka-slope yan. So itong bato naman naka-slope din doon. So ito yung i-check natin dahil doon sa likuran ng bahagi yung naka-mirrored na bato. Ang pupuntahan natin yung ban YSATRO. Nandyan. Puntahan natin yan. So yan mga bok, ano, naka-slope yan ano, na bato na naka-mirror naman doon sa upuan natin. So ito yung van na may dalawang chamber. May dalawang hidden chamber pala. So ayan yun mga bok. Ayan. Dito lang ako. Ayan. Tingnan nyo yung itsura mga bok. Naka-slope yan papunta doon. So ito naman, itong bato na to nakaharap to dito. So yung isang bato naman na yon, yung upuan natin, nakaharap yan sa east. Ito naman ang harapan niya dito sa west. So balik parang likuran niya yon. Yun naman ang harapan ng bato na yon, ito naman yung likuran. So ito yung IMO. Silang dalawa. Ito rin naman ang nakasaad doon sa van na may dalawang chamber na nasa gitna din. Pansin nyo ba mga bok? Ayan, itong part na to. Yan, no, hinati. Ibang itsura to, ibang itsura naman yan. So nakasaad sa van na ang target natin nandito sa gitna, nasa taas at nasa baba. So sa gitna din kasi hati itong ano na to. So ito yung nasa taas mga bok. Yan. Talagang naka-inside yan mga bok, yan yung elevation niya. Parang nasa mga alas 11 yata to mga bok, alas 11 o alas 10. Na may linya pahaba, ayan o, ay paakyat. Nakasaad dito may dalawa tayong deposito. Ayan o, kasya yung dalawang daliri. So ito naman, isang hole na malaki. Na may hole dun sa kaliwa, may hole din dito sa kaliwa, ay kanan. So ibig sabihin,
Yung target natin, yung dalawang target na dala-dala nito, nasa loob lang ng isang bato. So ito naman mga bok, ayan kung mapapansin nyo, tagusan to mga bok, nawala kasi yung ano ko. Tingnan nyo mga bok yan, oh. Oh. Yan yung anino mga bok, oh. Oh. Tagusan yan. So karamihan, ang alam lang nito anchor lock. So hindi nila alam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng butas na tagusan, lalo na pag ganito. Hindi ko kasi masuksok, nawala na yung ano ko mga bok. So nakasaad yan, ang deposito niyan dalawa, taas at baba. Throw and throw hole yan mga bok. So dahil may alam na kayo, ilang beses ko na tong tinuro sa inyo, dalawa ang deposito niyan, yan sa mga anchor lock. So nakasaad dito, nasa taas at nasa baba, kasi pag ganyan yun mga bok, patusok pababa. Itong inukit ditong letter C mga bok, ayan, talagang inuka ito, hindi lang ito guhit ano. Yang butas na yan, ay yung butas na to, may linya na tumagos dito sa inuka na letter C, tapos flat ito. So ibig sabihin yan, yung dalawang deposito na sinabi niya na sa loob lang ng isang bato, nandito sa kanya mismo. Kasi ito yung nakasaad dito sa marka na to. Yang rock na yan mismo, na divided yung deposito, ay may divided na chamber sa loob lang ng isang bato, nandito mismo, dahil ito yung tinuturo ng marka na to. Yan yung nakasaad sa marka na to. So yung isa nasa baba mga bok, ano, pansin nyo ba yung nakasi, tinaob, tapos may dot, kasi yung daliri mga bok, ano, pababa na siya, kasi nandito sa baba, sa bandang gitna ng part na to, kasi nakahati yan mga bok, ayan, hinati, ano, nasa baba niyan, wala yan sa harapan, nasa ilalim, nasa kalagitnaan ng bato na to. Yung isa naman nasa taas, ayan yung hole na yan, tapos may linyang paakyat. Dahil sa ginamit nila dito ang code ni Kappa, so ibig sabihin nandito na naman yan sa ilalim mga bok. So parang ano to mga bok, parang tawag nito, aabutin yata ng mga 5 feet yan mga bok, mula dun sa taas papunta dito. So nasa mga 5 feet. So ito yung nakasaad dito, dalawa ang target natin sa loob lang ng isang bato, doon sa ban mga bok. So dito, ayan mga bok, no? Nasa likurang bahagi na tayo. So yan yung up, nasa taas na. So sa di kalayuan, yung letter Y, ayan mga bok, nga lang, yun nga, dahil sa mahaba ng tag-init ngayon, kaya nilagay nila yung letter Y na lang, hindi na E. Magiging E lang yan mga bok pagka may tubig yan. Yung ano na yan, yan, pan dyan, paliguan ng kalabaw. No? Yan, magiging letter E lang yan kung may tubig yan. Dahil sa ngayon, letter Y. Yan yung mga depression sa lupa na nakatunnel. Sinadya nila yan, na hindi tabunan ng, talagang hindi nila i-flat yung area na to. Dahil alang-alang sa mga code na iniwan nila dito. So ayan, yung ban, up. Sa di kalayuan lang, nandito yung letter Y, yan. Yan yung pan na tinutukoy niya, letter Y na lang nilagay kasi alam nila na natutuyuan itong lugar na to. Sa di kalayuan yan, yung SA. Ayan, yung opening natin mga bok na nasa taas at baba na may hidden chamber. So ito, may hidden chamber din ito mga bok. Ito yung mga secondary marker dito. Kumbaga sa kabuang marka, secondary na to mga bok. Pero dito, dahil nandito tayo sa isang spot, ito yung primary. Para lang dito sa spot na to. So huwag kayong malito doon. Ito yung primary marker natin. Dito lang sa spot na to. So may hole na mababaw, may hole na malalim, may hole na mababaw. Tatlo yung deposito dito. Dalawa yung naka-chamber. Dalawa lang din yung bato dito. Na tinutukoy ng SA na ang opening nasa taas at nasa baba. Hidden chamber, nasa loob ng bato. Hiwalay. So yon, magkasama. Ito naman, magkahiwalay na bato. Ban at ang SA, dahil iisang A lang naman ang ginamit nila. So magkahiwalay, nag-iiba-iba ang mga mga bok, ano. Mag-iiba-iba.
ang mga meaning. So yon, nandito yung Y, sa di kalayuan yung SA, sa di kalayuan lang sa baba. Sa baba mga bok ha. So pupuntahan natin yung baba. Ayan mga bok, dito. Ayan, si Watchtower, ito namang Fuji Mountain. Sa baba lang, may person sa taas ano. Ayan yung person mga bok. Sana klaro lang ito. Oh, yan yung ulo niya mga bok. Yan. Pansin nyo na ba may mukhang tao? Ayan o yung mata niya, dalawa. Ayan mga bok. Ito yung kilay. Kilay, mata, mata. Nandito yung ilong, pango. Ito yung mouth niya mga bok. Tapos may hole. Ayan o. No? May hole. Andyan yung ilong. Napakalaking ilong. Parang si Tatay Diggs. Ayan. Sobrang laki ng ilong. Nandyan yung mata niya. No? Puro under. Inside. Ayan. Person sa taas. Sa shaft opening, may chamber. Ayan. May shaft opening dito. Yung main shaft nila. May chamber din sa taas. Nandito. Ito yung may laman din to. So, ito naman yung ano niyan mga bok. Ayan niya. Nandito yung R. Ayan. Ito nakasad nito. So, opening pa rin ito. Dito sa harap kasi nakawall ito. Cover yan. Nasa harap pa rin. Kasi nakawall. So, nakasaad ng ano na yan mga bok. Itong letter D na to. Ayan. Big rock ano. Yan. Ito yung patulis na bato. Na may deposito. Dito sa bandang kanan. Sa baba. So, ito naman yung nakasad niyan mga bok. Ayan o. Hole. Tapos may isa pang hole. So dahil sa naka-wall din ito, yan dalawa na yan nandito din. Pero may pupuntahan tayo doon sa kanan. Kasi itong malit na hole nilagay to doon sa bandang kanan. Ito yung nakasaad nito mga bok. So ito big rock. Ito gamit naman ng earth element. Gamit din ng kanji ng cover. Tanggalin natin yung rock. Tanggalin natin yung cover. So ang maiiwan yung big mountain. Big earth. So, ang earth na tinutukoy, yan mga bok, ayan, ang Fuji Mountain ng Japan na kilala. Yan mga bok, ano, kilalang buntok. Dalawang fire. Bantayan nyo mga bok, small fire, big fire. May person dito sa taas. Ayan. So, ito na yung palatandaan. At talagang may person din ito mga bok kanji. Ayan o. Yang ano na yan, parang under din ano. So kung dito tayo, ayan, person yan. So kuha nyo ba mga bok? At literal na may female organ ito mga bok, ayan o. Mahaba ito, tapos maiksi. So ito, isang hukay, isang basag. May linya na tumawid mga bok. Ayan o. Female organ yan mga bok. Na nakadikit sa person, ayan. Kanji ng person. Na may mukhang tao. So alam nyo na ba mga bok bakit ginawang tao yan? Bakit may mukhang tao yan? So napakalaki nito mga bok. Isa, dalawa, tatlo. So napakalaki mga bok, may 3 inches pa. Tatlong dangkal. Ganyan kalaki. Yan, dahil may mukhang tao dito, ibig sabihin yan, may Buddha. Kaya itong deposito na to dito mga bok, itong dalawang chamber na to, may malalaking deposito. At may malalaking fire mga bok. Kita nyo ba? Pansinin nyo ang pagkalagay ng fire dito mga bok. Ah. Yan. So yung fire andito sa kaliwa, pero yung metal natin nandito sa kanan. Bakit nagkaganyan yan? So sinabi ko naman doon mga bok sa code ng I love you na ang shaft dito naka-L ano. Mula dyan, ito yung vertical shaft papasok doon. Naka-L dahil yan na andyan sa tapat niyan ang main deposit. Wala dito. Ang binaon dito
ang fire. Yan mga bok sa center. Kaya yung metal, nandito yung metal. So yung hole niyan mga bok, dito rin papunta. So sa likuran, ito yung makikita natin mga bok. Pansin nyo ba yan? Ito, parang ginawang Y mga bok ano. Oh, isang maiksi, ay isang mahaba. Kasi nga dito dalawa mga bok yo. Pero dito isa lang. Meron pa dito isa. Ayan. No, naka-inside to mga bok. Ayan. Itong bato na to, naka-inside yan. Yung hole na yan, ibig sabihin, inside rock. Pansinin nyo to mga bok. Ayan o. Nakasi. No? Na tumawid naman dito sa hole na to. So ibig sabihin, itong bato na to, may laman. Nandito sa kanya. Parang mukha pa pala to. Yan, nakasaan yan mga bok. May isang maliit, may isa pang malaki. Sa baba no. Nakawayan mga bok. May linya pa pala dito mga bok. Ayan o. Kasi yung dalawang daliri. Ibig sabihin yan, mga barita ito. So ito naman mga bok. Ayan. Sana makita lang ito. Ito ang layout ng original na layout ng shaft dito mga bok. Ayan o. So mula dyan sa topsoil, pagbaba natin, mag-iihil tayo. Kasi yun nga mga bok, mula doon sa main shaft, yan, yung main shaft, papunta tayo dito. So yan yung naka-L. Ngayon, once na makaligtaan nyo o kaya hindi nyo alam ang nilagay nilang ano dito, drift marker, kung hindi sila naglagay ng pointer dyan at makaligtaan nyo yung mga drift marker dahil hindi nyo alam, magtutuloy-tuloy kayo dito ang paghukay dito sa baba. So instead na dito kayo dadaan, ang ginawa ng Hapon, naglagay sila ng drift marker dyan kung hindi man pointer na papunta dito sa kaliwa ano. So magtutuloy-tuloy kayo sa paghukay dyan kasi may marka pa rin yan mga bok. Nga lang, yung mga marka na nandyan, yun yung mga pang stop na o kaya pang change direction ang mga marka na nakalagay niyan. Ngayon kung hindi nyo alam yung mga nakalagay dyan, magtutuloy-tuloy kayo pababa, makaligtaan nyo to, napail pala. At dito, sa kung saan man nakaupo itong deposito, ito yung nakasankin mga bok. Yan. Kalalim ng ginawa nila ng sunken layer. So yun, once na doon kayo mag-umpisang maghukay, dadaan kayo sa fire trap, dadaanin nyo pa yung mga water trap. May alam kayo sa code ng mga drift marker kasi may pointer na nakaturo dito. So sunod kayo. Yung tubig na na-trigger nyo yan, susunod din yan sa inyo dahil sa gravity. Kung hindi nyo kayang ma-stop yung tubig dito, magtutuloy-tuloy yan hanggang dun sa deposito mga bok. Ngayon, pag naabot nyo yung deposito na yan, yung tubig, sasabay din yan sa inyo. Ngayon, bakbak kayo ng bakbak kasi hard layer yan, babakbakin nyo to, yung tubig hindi nyo alam pumasok na pala, nandito na. Lumambot na pala itong layer na to, kaya pag bakbak nyo, konti na lang yung makikita nyo sa chamber kasi unti-unti nang lumulubog. So yan yung final layout ng tunnel nila mga bok. Ayan o, no? Parang letter H, yan, nakaganyan. Kasi sa kalagitnaan ng main shaft nila, kailangan natin mag-drift. Pagkatapos mag-drift, ito na yung sunken deposit. So ito yon, itong bato na to, ayan mga bok. Yung ano na yan, may laman kasi to dito sa ilalim. Ito pa yung confirmation dito mga bok, yung hole na yan. Ayan o. Yan. Ayan mga bok, may hole dyan, no? Isa, yun yung pangalawa. Ayan mga bok, double hole, talagang sobrang lalim na. Ito mababaw. So ito yung susundan natin dahil nandito yung C. No, dalawang sa loob ng isang bato. Kaso yung isa sobrang lalim, yung isa sobrang babaw lang. So yan yung main deposit. Ito yung decoy, giveaway kung tatawagin ng mga ka-TH natin.
So susundan lang natin yan mga bok. Yan, papunta yan dito. Yan o. Yan, papunta yan dito. Sa gitna. Kasi yan yung naka ano din sa marka na yan. Iko-cross lang natin yan mga bok. Yung linya na yan. So isang shaft na mahaba, isa yung maiksi. Kasi nandito sa ilalim ng bato na to, may dudukotin tayo. Dahil sa marka na yan na naka-inside ano. So yung isa, itong main deposit. Yan ang kabuang layout ng tunnel nila dito. Tingnan nyo mga bok. Grabing paghihirap ang ginawa ng mga Hapon dito ano. Oh, kita nyo ba? Mas maiksi ito. Ito sobrang haba. Grabe kalalim yung ginawa nila. Na tawag nito vertical shaft. Tapos yung mga shaft na yan, solid na yan mga bok. Hard na yan. Ngayon kung makaligtaan nyo tong ano dito, yung drift marker, magtutuloy-tuloy kayo yan sa baba. So ito yung ginawa ng mga Hapon, kaya yun yung tunnel layout. So kaya doon, sa main shaft, yan mula doon, vertical, tapos drift. So yun ganun din yung isa mga bok, mula vertical, magdi-drift naman. Una nating dadaanin lahat, puro fire mga bok, ayan o, no? So nandito yung metal, kitang-kita ang metal. Yung fire, maliit na lang. Pero wag nyong maliitin yan mga bok dahil sobrang laki niyan. Yung metal niyan at yung fire traps, magkasin laki. So yung isa, yung metal doon at yung fire, mas malaki ang fire kaysa sa metal. Kasi nanliit ang metal noon sa sobrang laki ng fire. So ito, same size. Ganito ang mga bok. Kaya ayan mga bok, ano, may small fire, meron tayong big fire. Pinutol dito kasi may shaft tayo dito sa harap. So yung ano naman mga bok, dito muna pala no. So yan, naka-wall kasi may mga deposito dito, small at big. May isa ding deposito nandun sa likod. Yan yung nakatukoy ng ano na yan sa itong big earth, big mountain. Sa kanan dito sa baba, kanang bahagi sa baba. So may deposito yun yung maliit. So yun may fire tayong maliit doon, kaya ginawa nila tong Fuji Mountain. Yan, maliit na fire, may big fire. So maliit na fire naman, may big fire din doon. So ngayon, punta naman tayo sa RB mga bok, RBII ENCG. So yung R mga bok, yung person. So ang nilagay nila dito, literal, may mukha ng tao. Ayan. Malaking mukhang tao. Ibig sabihin niya si Buddha. Basta mukhang tao ang ginamit nila, Buddha deposit, na may mga kasamang barita. Ayan mga bok. No? Yang wood element at ang metal na code ng Imperial Regalia na sword, iisa yan. Yung Imperial Regalia sword, yang metal, ibig sabihin mga barita. Yan yun, mga barita. May giveaway mga bok, mga jewelry. Yan, yung small hole, big hole, mga jewelry yan. O kaya mga gold coins. So yan yun. Ito yung main deposit nila, mga barita. Na may kasamang Buddha na sobrang laki. Mas malaki pa sa tao. So yun, itong Buddha na to, doon to sa kabila mga bok. Kasi nakalagay ito sa big fire. Ayan o. No? Tapos sa small fire, so mga barita na lang. Yan, kaya nilagyan ng sobrang laking bomba. Nandun mga bok, mas malaki pa sa tao. At talagang mas matangkad pa sa tao. Na kayang patagin ang bundok na to. Lapad pa lang ng bundok na yan mga bok. Kaya naging flat itong area na to. Ito yung dulo ng bundok na yan. Yan yung kabuang lapad ng bundok. Lapad pa lang yan, hindi yan haba. Kasi yung haba niyan, pa ganyan, papunta doon. So nakalagay ang Buddha natin na sobrang laki. Nandoon sa big fire. So yung mga Buddha na yan, may kasama ding gemstone mga bok. At itong site na to, itong spot na to dito, may mga gemstone din ito. So nandito yung letter J. Asa na ba yun? Hindi ko na mahanap mga bok. Ay ito to.
Ayan mga bok, letter G. Na may kanto-kanto ito mga bok, ayan o. Tapos ito, ginawang chamber tapos nag-X dito. So ito, ang layout ng tatlong bato yan mga bok na naka-chamber. Yan, nandun yung isa, nandito yung pangalawa, nandito yung pangatlo na naka-chamber. Sa dalawang magkalapit na bato, may dig spot. Ayan, naka-X ito. Mga chamber yan mga bok. So ito yun. Yan. Ayan mga bok, si Watchtower. Ito naman si Fuji Mountain. Kasabay ni Kappa. Lahat sila naka-chamber. At sa dalawang magkalapit na bato, sa pagitan nila may dig spot. May naka-X ano. Ayan, sa pagitan nila, yung hole na yan papunta yan doon. Tapos may hole din yan pa na magko-cross. Natatagos naman doon. So naandyan yung X. Ito yung rock na may mga chamber. Yan. Silang tatlo. Itong letter J na to. Asa na ba yun? Ang hirap. Ayan mga bok, naka letter J yan. No? May kanto. Mga cutted rock yan mga bok. Ibig sabihin din yan. Tapos ang mga posisyon ng bato. Yan. Isa yung malayo. Dalawa yung magkalapit na naka-chamber. Yung dalawang magkalapit na bato, may deposito din sa kalagitnaan. At itong letter H na to mga bok, ito. Yan. Sobrang laki ng letter H mga bok. No? Dalawang shaft na magkahiwalay. Main shaft yan mga bok, dalawa. Magkahiwalay. So yung isa, nandito, sa tatlong bato na to, na naka-L, na puro may mga laman. Yan yung ibig sabihin yan. Ito letter H, letter J. J. Kasunod lang ang person, mukhang tao, ang kanji din ng person. Ayan mga boka na. TRO. Ito yon. So punta naman tayo sa RB. Yung RB naman kasi sobrang haba na ng oras natin mga bok. So yung R, person, yung B, dalawang bato na parang look alike kasi halos magkaparehas ng porba. Ngayon nga lang, yung isang bato maliit, yung isang bato malaki na back to back o kaya wall to wall. So may sukat din yata to na 12 yards. Susukatin ko lang mga bok kung tama ba. May dalawang hole oh. So mula dito papunta doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ginamit nila yung dalawang 1 bilang distansya din ng dalawang bato na to mga bok. Yan wall. Yun din wall. Yan si Kappa yan mga bok. Si Kappa din ito. Maliit. Malaki. So yan yung nakasa doon sa RB. I. Dahil may distansya yung dalawang dalawang bato na look alike. May distansya silang 12 yards. So yan, Kappa yan mga bok. Huh? Malaking Kappa, maliit na Kappa. Ito naman may tao. Yan sa taas ng ano na yan, nandiyan nakaukit yung tao, mukhang tao. Kanji ng person. So yan, yung R, person. Yung B, dalawang bato na back to back o wall to wall kasi wall yan tapos wall din yun, pwede rin back to back. So yan yung sa RBII. So paano naman yung ENCG? Punta lang muna ako doon sa may mangga-mangga bok, sobrang init na talaga. So naandun yung mga bok, yung RBII. So yung Fuji Mountain at itong Small Kappa, 12 yards ang distance. So yung II ginamit nila sa distance kasi numbering system yan ng IGN mga bok, yung dalawang ganyan pahaba. Oh.
back to back. Yung dalawang bato na similar, na same, alike, look alike. So maliit at malaki yung letter B. Yung R, person, nasa taas, yan, may person yan. Sa di kalayuan, may pond in between rock na mga cutted. Yung letter G na may kanto-kanto. E, N, C, G. So ito yun mga bok. Ayan. Yung mga cutted rock. No? Pansin nyo ba mga bok? Ito, flat ito mga bok ha. No? Hindi lang ganun ka flat. Parang bako-bako yung pagka-cuttings niya nito. So, kahit naman doon mga bok, ano, bako-bako din naman yung pagka-flat niya. Pero mga putol. Ito, putol din. Tapos, literal na may ano, hinati. Tapos, may kahoy na maliit mga bok, ano. So, dito, ayan, kahoy na maliit, oh. Sobrang, ano na kasi mga bok. Dumidilim. At itong isang bato na to, ayan mga bok, cutted talaga yan. Yan. Oh, pansin nyo naman. Puro putol. Yan, pinutol yan. So, ito lang yung kinatayuan ko dito mga bok na hindi putol. Yan buo. Ayan mga bok. Yan, talagang buo yan. Yan. Ah. Talaga naman ano. So, nandyan yung toriin natin mga bok. Ang gates. Yan. So, may maiksi. So, may maiksi tayong gates. Ito, maiksi. At may isa namang mahaba. Naka-chamber mga bok. No? Tori marker natin. So, yun. Nandito ang pond sa mga putol na bato na to. Yung G na putol-putol ay may kanto. Pansinin nyo to mga bok. Ayan, ito yung wood element na yan mga bok. Yan yung naka-align doon. Sa isang hukayin doon sa ano. Yung may big deposit din dyan. Nandyan lang yung upuan sa likod. So, nandito yung isang hukayin na big deposit. Ito yung naka-align doon. Yung wood element na yan. Yan sa 135. So, pansinin nyo to mga bok. Yan, ayan. Mouth mga bok, letter D. Metal din. So, nandito yung pond. Ito yung paliguan. So, ngayon, hindi na pond. Ito yung mga nag-cave in. Pero hindi talaga nag-cave in yan mga bok. Literal na iniwan nila yung nakaganyan. Tapos, yan, naka-fire Tapos, may metal dito mga bok. So, dapat nyo bang ipag-alala yan mga bok? O ikakatuwa nyo yan na may fire dito? Sa spot na to. So, ang mga pond, ang pinaka-safe na daanan. Bakit sabi mo na may fire dyan sa ano? Paano naman naging safe yung pond na yan? No? Ang laki ng fire, nang liit yung metal. Kalokohan mo talaga, Naj. Kaya ka nababash dahil sa pinaggagawa mo . So, yan. Abangan nyo na lang yan mga bok. Kung dapat nyo bang ipag-alala na may fire element dyan, na may metal, no? O dapat bang ikatuwa sa kung sino man ang maghukay dito sa spot na to dahil ito ang tunnel. Ito ang shaft na kayang i-access yan dalawang deposito na yan mga bok. Yan at yung sa upuan. Ito yung Y. Magwa-Y ito. So ito magdidire-diretso yan papunta doon. Tapos itong ano naman, may naglagay na naman sila ng drift nito papunta naman doon sa isang deposito, sa main deposit. So, ito ang pinaka main na pan na kayang i-access yung dalawang deposito. So, yan yung sa Y mga bok, yung sa I love you na may deposito. Sa baba, may direct access. Yung mahabang maiksing linya dun sa Y, ang ibig sabihin yan sa kanji, dot. So, kung gagawin natin yung dot, yung maiksing
linya sa Y. So magiging dot ito. Tapos yung linya ang magiging tunnel papunta doon sa deposito na kayang i-access ang deposito na nasa taas at nasa baba. So yung deposito natin nasa taas at nasa baba kasi naka-slope yan mga bok. Oh, yan yung sloping ng area. Pag ganito, pababa. So pababa naman yan dito mga bok. Pababa din yan pag ganyan. Kaya pag umuulan, yung tubig dumadaan, ayan dito sa gitna. Ayan dito. Napupunta dito yung tubig. So yun. Ito ang pinaka special na daanan mga bok. Kaya may fire yan. So tandaan nyo mga bok, yung fire na yan, napakalaki. Kung hindi nyo alam ang code na yan, so baka mamaya sa sobrang laki ng mahuhukay yung bomb, titigil kayo. Dahil sobrang laki talaga niyan mga bok. Biruin nyo mga bok, yung hole na yan kasi 4 daliri. Pero tignan nyo, nanliit. Parang gadaliri na lang kasi mga bok ano. Kalaking fire. So yung fire na yon, yan, sikapan na yan. Yung fire na yan, which is kasing laki din ng deposito na naandyan mga bok. Kung gaano kalaki yung box niyan, ganon din kalaki ang fire. Na kung saan yung fire na yan naandyan at yung isang fire na yan mga bok nandito. Yan. Pag hinukay mo yung spot na to mga bok, wala kang ibang makikita kundi yung fire. Yan o. So may ibang ibig sabihin pa yan mga bok. Sundan nyo na lang sa susunod na kabanata.